July 20 nang huling mag-update ng kanyang kalagayan ang Queen of All Media na si Kris Aquino sa kanyang social media. Kaya naman, labis ang saya ng kanyang mga tagahanga na nag-post na ito kahapon. Ngunit agad din itong nabahira ng kalungkutan. Post ni Kris sa kanyang social media, patuloy na nadaragdagan ang kanyang mga autoimmune diseases at humaharap siya sa mga life-threatening ailments na nag-udyok sa kanya na gumawa ng mahirap na desisyon. Pagpapatuloy ni Kris, 2 buwan siyang nanatili sa isang pribadong beach property na pag-aari ng isang pamilya na malapit sa kanya. Ang panatili umano niya sa isang pribadong beach resort ay upang matulungan siyang maibalik ang kanyang kalusugan at mapatatag ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Dagdag pa ni Kris sa kanyang post ay napagpasyahan niya umanong sumailalim sa isang 6 to 8 hours na infusion session sa loob ng 6 na araw. Ang gamot na ito ay isa sa pinakamalakas na autoimmune immunosuppressant at sasabayan pa umano ng 2 pang treatment. Isa na iniinom araw-araw at isa na itinuturok. Ang kombinasyong ito ay magdudulot umano ng ganap na pagkawala ng kanyang immune system. Kaya naman, kinakailangan umano niyang manatili sa preventive isolation sa loob ng 6 na buwan. Kaya napagdesisyonan nitong tumira sa kanilang compound sa Tarlac. Samantala, ang kanyang anak naman na si Josh ay hindi muna makakasama sa kanya. Matapos daw kasing mamatay sina dating Pangulong Cory Aquino, Lola P at dating Pangulong Noynoy Aquino, labis umanong naapektuhan si Josh sa nakikita niyang panghihina ng kanyang ina. Dumaranas umano ng trauma ang panganay na anak nito. Nanginginig at paulit-ulit daw sinasabi ni Josh ang "Mama, get well, I love you." Sa ngayon, pansamantalang nakatira si Josh sa isa sa mga pinsan ni Kris Aquino. Bukod sa mga naunang ibinahagi, nilahad ni Kris Aquino ang malaking sakripisyo ng kanyang anak na si Bimby, na ngayon ay 18 years old na. Ayon dito, si Bimby ay isang biyaya mula sa langit, isang positibong binata na palaging nagpapaalala sa kanya na never surrender. Matapos ng ilang nakatandang pagsusuri, gamutan at panahon para sa kanyang paggaling, sinabi ni Kris na siya at si Bimby ay handa nang ibinahagi sa publiko ang buong kwento at ipakita ang lahat sa kauna-unahang pagkakataon. Hiniling niya sa lahat na ipagpatuloy ang kanilang panalangin dahil labis na umunotong kinakailangan sa kasalukuyan. Nagpaabot din siya ng taos-pusong pasasalamat sa Makati Medical Center at St. Luke's Medical Center BGC, sa kanyang mga doktor, fellows at residents, sa mga nurse na naka-assign sa kanya sa ospital, sa kanyang personal nurse, sa maraming bisang technician na nagpapatakbo ng mga makabagong kagamitan at sa lahat ng patuloy na naniniwala na siya ay gagaling. Narito ang kabuuang post ni Kris Aquino sa kanyang social media. On purpose, matagal akong hindi nag-upload. I have to admit if I told you what was happening. Some of you may stop praying because of my autoimmune diseases were increasing in number and my life-threatening ailments needed me to make a brave choice. Trust me, it's difficult to accept every night when I sleep that there may be no tomorrow for me. My almost 2 months stay in this private beach property owned by a kind and generous family who want me to regain my health as well as strengthen my faith in God's merciful healing power. I came to a decision. I have another 6 to 8 hour infusion session in 6 days. It's one of the strongest autoimmune immunosuppressants together with my 2 other. One taken daily and one given via injection will totally wipe out my immunity. I will be in preventive isolation for 6 months. I live in our compound in Tarlac, my Kuwangko cousins, and I fondly call it Alto. Where is Kuya? Since the deaths of his Lola Cory, Lola P, and Tito Noy, seeing me frail, weak, often attached to my IV drip, Kuya is traumatized, visibly shaking, repeating, "Mama, get well, I love you." For now, he's living with my gently super loving cousin. Bim,
now 18, has sacrificed much to take care of me. He is a heaven's gift, my optimistic adult who reminds me I should never surrender. After a few more scheduled tests and treatments and my recuperation, Bim and I are ready to reveal all, show you everything for the first time. Please continue praying. Kailangan na kailangan ko. Thank you to both Makati Med and St. Luke's BGC, my doctors, care fellows, and residents, the nurses assigned to me in the hospitals, my personal nurses, the many skilled technicians operating the high-tech machinery, and all who continue to believe gagaling pa rin ako. #tuloy ang laban.